Ako nga po pala si Axel. Bukas po, pumunta kayo sa City Hall. May ibibigay po ako sa inyo bilang pasasalamat ko sa pag-aayos ng motor ko. Manong! Manong sorbetero! Agad namang huminto si Nico sa batang bibili sa kanya ng ice cream. Manong, 2 pong ice cream. Dagdagan niyo po yung scoop ha. Saad ng batang bibili at inabot ang bayad kay Nico. Sige, dadagdagan ko na lang yung scoop. Tapos sa akin ka na lagi bibili ng ice cream ha. Saad ni Nico. Dumila naman ang bata. Dagdagan mo muna ng ice cream para sa'yo ako bibili. Sabihin ko din sa mga kalaro ko na sa'yo din sila bumili ng ice cream kapag dinagdagan mo yung ice cream ko. Natawa naman si Nico. Sige ha, sa akin na kayo bumili ng ice cream. Oh, ayan, dinagdagan ko yung scoop mo. Saad ni Nico at inilapit ang ice cream sa bata. Tuwang-tuwa naman ang bata dahil ang daming ice cream sa cone niya. Yay! Maraming salamat po, Manong. Sa'yo na ako lagi bibili, pati yung mga kalaro ko. Saad nito at nanakbo na pauwi. Napangiti na lang si Nico. Tinulak na niya ang kanyang sorbetes at nagpatuloy na sa paglalako. Winawagayway niya ang kulingling niya para malaman ng mga tao na paparating na ang sorbetero. Matagal na ang sorbetero si Nico. Binata pa lang siya ay nagtitinda na siya ng sorbetes. Hanggang ngayon na may pamilya at anak na siya. Hindi kasi siya makahanap ng permanenteng trabaho dahil hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil na rin sa kakapusan. Kung tutuusin, parang pamana na lamang ang pagtitinda ng sorbetes sa pamilya nila. Kakarampot lang ang kita ni Nico sa pagbebenta ng sorbetes, pero sapat na para makakain ng pamilya nila ng 3 beses sa isang araw. Sa totoo, namumroblema nga lang siya sa pag-aaral ng mga anak niya. Dahil nga kakarampot lang ang kita niya sa paglalako ng sorbetes, nangangamba siya na baka hindi niya mapagtapos ang mga ito dahil sa hirap ng buhay. Ayaw niyang mangyari iyon. Marami siyang pangarap sa mga anak niya. Ayaw niyang matulad ang 3 anak niya sa kanya. Kahit gusto mang makapagtrabaho ni Nico, sa trabahong may malaking sahod ay hindi niya magawa dahil walang tumatanggap sa kanya dahil nga hindi siya nakapagtapos. Kaya ginagawa ni Nico ang lahat para kumita ng pera para sa pamilya niya. Umaaraw man o bumabagyo, ay naglalako siya ng sorbetes para kumita lang ng pera. Kahit na hindi siya kumain sa magdamag, may pagkain lang na ihain sa pamilya ay ayos na siya. Ang mahalaga sa kanya ay malusog at masaya ang pamilya niya. Kahit na mainit at tanghaling tapat, ay naglalako pa rin ng sorbetes si Nico. Nang araw na yon, pumunta siya sa parke para maglako dahil alam niyang maraming batang naglalaro doon kasama ang magulang ng mga ito. Muli, iwinagayway niya ang kulingling para malaman ng mga bata na may naglalako ng sorbetes. Ma, bili mo ako ng ice cream. Ma, nandyan na yung ice cream, penging pera. Ma, penging lama, bibili ako ng ice cream. Irinig ni Nico na sigaw ng mga bata. Napangiti naman siya dahil alam niyang magsisilapitan sa kanyang mga bata para bumili ng ice cream. Maya-maya pa ay lumapit na ang mga bata sa kanya para bumili ng sorbetes. Isang ice cream nga po, nasa cone. Ako rin po 1 pong ice cream. Sa akin po yung nasa monay. Saad ng mga batang bumibili sa kanya. Sumandok na siya ng sorbetes sa lalagyan niya at isa-isang binigyan ng sorbetes ang mga bata. Inabot na rin ang mga bayad nito. Nang makakuha na, ay bumalik na ang mga ito sa paglalaro. Umupo muna si Nico sa isang mahabang upuan para magpahinga. Simula umaga ay naglalako na siya ng sorbetes, kaya't pagod na siya sa paglalakad. Kasabay pa ng mainit na panahon, kaya't tagaktak ang pawis niya. Pinunasan niya ang mukha at leeg na puno ng pawis. May napansin naman siyang batang nasa isang sulok at tinitingnan siya na parang may gusto itong sabihin. Kaya't nilapitan niya ito. Gusto mo ba ng sorbetes? Tanong niya dito.
Marahang tumango ang bata. Opo, kaso lang po, wala akong pambili. Sagot nito. Ninitaan naman ito ni Nico. Huwag ka nang malungkot, ililibre na lang kita. Kumuha siya ng sorbetes at ibinigay sa bata. Tuwang-tuwa naman ito. Ako, maraming salamat po. Napangiti naman si Nico. Welcome. Sagot niya pabalik. Umalis na ito at bumalik na sa paglalaro. Habang namamahinga, ay pinanood na lamang ni Nico ang mga batang naglalaro. Sobrang sakit na ng kanyang mga binti dahil halos buong araw na siyang naglalako ng sorbetes. Habang pinagmamasdan ng mga bata, ay sumagi sa isip niya na hindi niya naabutan ng kanyang mga anak na naglalaro noong mga bata pa ito. Mahal niya ang mga anak niya, pero dahil sa hirap ng buhay, ay hindi niya mapaglaanan ng oras ang mga ito. At biglang sa isang iglap, ay malalaki na ang mga anak niya nang hindi niya namamalayan. Gabi na nang nakauwi si Nico sa paglalako ng sorbetes. Naka-500 siya sa araw na yon. Pag uwi, ay sigaw ng kanyang asawa ang agad na bumungad sa kanya. Bakit ngayon ka lang? Ginabi ka na naman ng uwi. Siguro, tama ang hinala ko na nambababae ka. Nambababae ka, no? Kaya lagi kang ginagabi ng uwi. Halos wala na tayong makain. Tapos magagawa mo pang mambabae. Sigaw nito sa kanya. Napahawak si Nico sa kanyang sentido. Halos araw-araw na lang ay ganoon ang kanyang asawa. Lagi itong naghihinala na may babae siya kaya't palagi siyang ginagabi ng uwi. Napapagod na siyang magpaliwanag dito. Kahit wala naman siyang kasalanang ginagawa, ay ayaw pa rin maniwala ng kanyang asawa. Nagsasawa na si Nico sa paulit-ulit na akusasyon nito sa kanya. Ngunit mahal niya ang asawa niya, kaya kahit pagod ay inuunawa na lamang niya ito. Mahal, ilang beses ko nang sinabi sa iyo, wala akong babae at hindi ko magagawang mambabae dahil ikaw lang ang mahal ko. Ginabi ako dahil inubos ko muna yung tinda kong sorbetes bago umuwi. Sana naman, huwag mo naman akong paghinalaan ng ganyan dahil napapagod din ako. Mahinahong paliwanag ni Nico sa asawa. Hindi naman umimik ang asawa niya. Nasaan na yung kinita mo sa pagtitinda? Akin na. Sigaw nito. Ibinigay naman ni Nico ang pera sa asawa niya. At nagalit ito. 500 lang? Kulang to, Nico. Alam mo namang nagbabaon ng mga anak mo. Tapos ito lang ibibigay mo. Kulang pa nga to pambili ng bigas at ulam eh. Maghanap ka na kasi ng trabaho para naman mas malaki yung maibigay mo. Kulang na kulang yung kinita mo dyan sa pagtitinda ng sorbetes na yan. Malapit nang magkolehiyo yung mga anak mo. Hindi pwedeng lagi na lang 500 pababa ang binibigay mo. Galit na sigaw ng asawa niya. Gagawan ko na lang ng paraan, mahal. Sa ngayon talaga, wala akong mahanap ng matinong trabaho. Pasensya na. Ang sabihin mo, tamad ka lang. Kulang na kulang tong binibigay mo. Ang dami nating binabayaran. Mapuputulan na nga tayo ng kuryente. Baka naman nagtatago ka sa akin ng pera, ha? Pulyaw sa kanya ng kanyang asawa. Napasentido na lang si Nico. Pagod na nga siya katatrabaho, sasalubong pa sa kanya ang pagtalak ng kanyang asawa. Wala akong tinatagong pera sa iyo, mahal. Yan na lahat yung kinita ko ngayong araw. Alam mo naman ang hirap ng buhay ngayon, di ba? Sana naman maintindihan mo ko. Paano na to? Mangungutang na naman ba ako? Nahihiya na ako sa mga pinagkakautangan ko. Halos araw-araw silang naniningil. Yung iba nga ayaw na akong pautangin. Galit na sagot muli nito. Gawan mo muna ng paraan. Napapagod din ako. Ginagawa ko naman ang lahat para makapaghain ng pagkain sa mesa eh. Pero anong magagawa ko? Ayan lang yung kaya kong kitain. Kaya nga, umanap ka ng matinong trabaho, di ba? Sawa na ako sa ganitong buhay, Nico. Ako na lang yung laging gumagawa ng paraan. Hirap na ako dito sa bahay. Namumroblema pa ako sa mga gastusin. Nakakasawa na. Nangako ka sa akin na bibigyan mo ko na maginhawang buhay. Pero ano tong nararanasan ko? Hirap na ako. Naluluhang sigaw nito. Ano bang gusto mong gawin ko? Ibenta ko yung kidney ko. Ibenta ko yung kaluluwa ko para magkapera tayo. Hirap na rin naman ako. Tao din ako. Pagod na ako maging mahirap.
Pasensya na kung ito lang yung kaya kong ibigay. Pero sana naman maintindihan mo na nahihirapan din ako. Dahil tao lang din ako. Ginagawa kong lahat para mabigyan kayo ng maginhawang buhay. Sinasakripisyo ko yung oras ko sa paglalako para mapakain kayo. Pero ano, hindi pa rin sapat? Ano bang gusto niyong gawin ko? Hindi na napigilan ni Nico na magtaas ng boses sa asawa. Bigla namang sumingit ang anak nila. Tay, huwag mo namang sigawan si nanay. Palibhasa kasi, hindi niyo alam ang hirap na nararanasan niya dito sa bahay. Sumbat ng anak niya. Anak, huwag kang mga alam dito. Suway ni Nico sa anak. Bakit, tay? Nahihirapan din naman si nanay. Sa pag-aalaga pa lang sa amin, sa mga gawaing bahay. Iniisip niya rin kung paano kami makakakain. Pero kayo, ano bang ginagawa niyo? Naglalako lang kayo ng sorbetes. Habang si nanay, nagpapakahirap dito sa bahay. Sagot sa kanya ng anak niya. Hindi napigilan ni Nico at bigla niyang nasampal ang kanyang anak. Ang bastos mo. Ganyan bang tinuro ko sa inyo? Ang mambastos? Galit na sigaw ni Nico dito. Sarkastiko naman itong tumawa. Turo? Halos buong buhay ko nga. Wala akong naaalala na nakasama kita, tay. Wala kang tinuturo sa amin. Dahil buong buhay namin ni kuya, wala ka sa tabi namin. Iniisip ko nga na sana hindi na lang ikaw yung naging tatay namin para hindi kami naghihirap ng ganito. O sana, hindi ka ang tatay namin. Siguro hindi kami mahirap. Sigaw nito. Hindi naman nakaimik si Nico. Sobrang nasasaktan siya na gano'n ang iniisip ng kanyang mga anak. Na naisip nito na sana ay hindi na lang siya ang tatay nito. Napanood si Nico at napaluha. Pasensya na. Pasensya na kung ganitong buhay lang ang kaya kong ibigay sa inyo. Pasensya na kung mahirap lang tayo. Pasensya na. Lumuluhang saad ni Nico. Tumayo ka nga dyan, Nico. Huwag mo kaming dramahan. Di mo kami makukuha ng kadramahan mo. Sigaw ng asawa ni Nico. Stephen, Jenny, pumunta kayo sa kwarto nyo. Mag-uusap kami ng tatay nyo. Utos ng asawa ni Nico na agad namang sumunod ang mga anak nila. Tumayo ka nga dyan, Nico. Huwag kang magdrama dyan. Sigaw muli ng asawa niya. Ngunit hindi napigilan ni Nico ang mga luha niya sa pagtulog. Pasensya ka na, Maricel. Hindi ko natupad yung pangako ko sa'yo noon. Pero sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Pinapangako ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ko kayo ng maginhawang buhay. Ikaw at ang mga anak natin. Saad ni Nico. Oo, sige. Sana tuparin mo yung pangako mo dahil nagsasawa na ako sa buhay nating to. Saad ng asawa ni Nico. Niyakap naman ni Nico ang asawa niya. Mabuti na lang at nagkaayos sila matapos nilang mag-away. Nagpahangin si Nico sa tapat ng bahay nila dahil napapagod na siya sa buhay. Kaya't nagmumuni-muni siya. Tay, nilingon naman niyang tumawa sa kanya. Ito ay ang anak niyang si Jenny. Bakit anak? Tanong ni Nico dito. Umupo naman ito sa tabi niya. Pasensya na po, tay, kung nasagot ko kayo kanina. Alam ko pong mali yung ginawa ko. Saad ng anak ni Nico. Umiti naman si Nico. Ayos lang, nak. Alam kong nabigla ka lang. Halika dito at yayakapin ka ni tatay. Saad ni Nico at niyakap ang anak. Niyakap naman siya nito pabalik. Natutuwa naman si Nico dahil kahit papano ay nakasama niya ang anak. Kinabukasan, pinagsabay ni Nico ang paglalako ng sorbetes at paghahanap ng ibang trabaho. Sa unang araw ay hindi siya pinalad dahil halos lahat ay naghahanap ng diploma galing sa kolehiyo. Halos lahat ay naghahanap ng mga nakapagtapos ng pag-aaral. Pero hindi pa rin sumuko si Nico. Gagawin niya ang lahat para matupad ang pangako niya sa kanyang asawa na bibigyan niya ito ng maginhawang buhay. Habang naglalako ay may nadaanan si Nico na isang lalaki na nasiraan ng motor sa daan. Mukha itong namumroblema at panay ang tawag nito sa telepono. Nilapitan naman ito ni Nico para tulungan. Pre, mukhang matindi yung sira sa motor mo ah. Gusto mo bang tulungan kita?
Tanong ni Nico. Kung pwede po, sagot naman ng lalaki. Ngumiti naman si Nico. Pwedeng pwede. Alam mo, hindi mo na itatanong na dati ako mekaniko. Madali lang sa akin to. Nagsimula nang kumpunihin ni Nico ang sasakyan. Wala pang isang oras ay naayos na niya ito. Tuwang-tuwa naman ang lalaking tinulungan niya. Maraming salamat po. Ito po yung contact number ko. Kung may kailangan kayo, tawagan niyo lang po ako. Saad nito? Mukhang naghahanap po kayo ng trabaho ah. Tumango naman si Nico. Oo, kaso lang ang hirap matanggap sa trabaho. Lalo na yung tinatanggap lang nila yung mga nakapagtapos ng kolehiyo. Ano po palang pangalan nyo? Tanong ng lalaki. Nico Legaspi. Ikaw? Ngumiti naman ang lalaki. Ako nga po pala si Axel. Bukas po, pumunta kayo sa City Hall. May ibibigay po ako sa inyo bilang pasasalamat ko sa pag-aayos niyo ng motor ko. Saad ng lalaki. Kahit wag na. Masaya na akong nakatulong sa'yo. Saad ni Nico. Basta pumunta po kayo doon. Aasahan ko po kayo. Sabihin niyo lang po sa receptionist yung pangalan niyo. Sige po, mauna na po ako. Hindi na siya nakapagpasalamat pa at bigla nang umalis ang lalaki. Kinabukasan, nagpunta nga sa City Hall si Nico katulad ng sinabi ng lalaki. Nagulat na lamang siya nang sinabi ng receptionist na binigyan siya ng trabaho bilang supervisor ng anak ng mayor. Tsaka na lamang niya na pagtagpi-tagpi ang lahat. Ang tinulungan niya pala ay anak ng mayor. Tinanggap naman ni Nico ang alok na trabaho. Ginalingan niya at hindi niya sinayang ang oportunidad. Nagsumikap siya at nang makaipon ay nagtayo siya ng sariling negosyo. Naging katuwang niya ang pamilya niya para mapalago ang munting negosyo nila. Malaking sakripisyo at hirap ang ginugol ng pamilya niya para sa negosyong iyon. At hindi nagtagal ay lumago nga ito. Mula noon ay hindi na sila namomroblema sa pera. Sa wakas, hindi na maghihirap ang pamilya ni Nico at natupad na ang pangako niya na bigyan na maginhawang buhay ang kanyang pamilya.